Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, huwag dayain ninuman ang kanyang sarili kung may nag-aakalang siya'y marunong ayon sa sanlibutang ito. Ibilang niyang siya'y mangmang upang maging tunay na marunong, sapagkat ang karunungan ng sanlibutang ito ay kamangmangan sa paningin ng Diyos. Ganito ang sinasabi sa kasulatan, hinuhuli niya ang marurunong, sa kanila na ring katusuan. Gayon din, alam ng Panginoon na ang iniisip ng marurunong ay walang kabuluhan, kaya't huwag ipagmalaki ninuman ang nagagawa ng tao. Ang lahat ay inyo, si Pablo, si Apolos at si Pedro. Ang sanlibutang ito, ang buhay, ang kamatayan, ang kasalukuyan at ang hinaharap. Lahat ng ito'y sa inyo, at kayo'y kay Kristo, at si Kristo na may sa Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nakakaakit ang karunungan. Namamangha tayo sa mga taong marurunong. Noon, ang karunungan ay nakaugnay sa mga sistema ng pag-iisip tulad ng mga philosophies. Nauugnay din ang karunungan na galing sa pagsasalita at pagsusulat. May magaling magsalita, may mga magaling na mga authors. Ngayon, ang karunungan ay nakikita sa karunungan sa science, mathematics at physics. Ang karunungan na hinahangaan ngayon sa ating panahon ay may kaugnayan sa technology, lalo na sa digital technology at sa artificial intelligence. Talaga nakakahanga at nakakamangha ang karunungan. Pero ang lahat ng ito ay karunungan sa mundo. Galing ito sa galing ng tao sa mundo. May isang karunungan na hindi galing sa mundo. Yan ay ang karunungan na galing sa Diyos. Ang karunungan ito ang nagbibigay ng kahulugan sa ating buhay at sa mga pangyayari sa mundo. God's wisdom shows us the meaning of life. Nagbibigay din ito ng sigla sapagkat nagbibigay ng malalim na motibo sa buhay at sa ating mga pagkilos. Mas kailangan natin itong karunungan ito sapagkat nagbibigay ito ng kabuluhan sa ating mga ginagawa. Ito ang hahanapin nating karunungan at sikapin nating makamtan. Biyaya ito ng Espiritu Santo at ibinibigay ito sa mga taong nagmamasid sa Kanya. Dahil sa karunungang pangmundo, nagpapaligsahan ang mga Kristiyano sa Korinto kung sino ba sa mga kinakampihan nila ang mas magaling. Sabi ng iba na ang mas magaling daw ay si Pablo o si Apolos o si Pedro. Kaya nag-aaway-away sila. Kasi kung mas magaling ang kinakampihan nila, ay di mas magaling sila. Sabi ni Pablo na huwag ipagmamalaki ninuman ang nagagawa ng tao sapagkat ang lahat ng ito ay galing sa Diyos at dapat patungo sa Diyos. Sila ang nagpapakilala kay Kristo at sila ay nagdadala sa atin sa Diyos. Kaya huwag tayong tumigil sa magaling na ginagawa ng mga tao o sa mga salita nila.
tingnan natin ang layunin at ang dahilan ng lahat. At yan ay walang iba kundi ang Diyos. Karunungang makamundo at karunungang makadiyos. Ang lahat ng karunungan yan ay galing sa Diyos. Kasi ang Diyos ang pinanggalingan ng lahat ng kabutihan at ang karunungan ay isang kabutihan. Kailangan natin ang karunungan ng mundo kasi kailangan tayong mabuhay ng maayos sa mundo. Nagpapasalamat tayo sa mga tao na nakaimbento ng maraming bagay para sa buhay natin. Sa mga technologies na nagproduce ng mga ito. Talagang ginawa ng Diyos ang tao na magaling at marunong. Pero ang karunungan makamundo ay para lang sa buhay ng mundong ito. At kahit na tayo ay nasa mundo, hindi lang tayo para sa mundo. Ginawatan ng Diyos para sa Kanya. Kaya tayo ay makadiyos din. Kaya kailangan natin ang karunungang makadiyos upang maabot ang Diyos at kumapit sa Kanya. Ang karunungan ito ang nagbibigay ng katatagan at kaligayahan sa buhay ng tao. Hindi lang sa langit, kundi pati na rin dito sa mundong ito. Hingin natin sa Diyos ang karunungan ito at mamuhay tayo ayon sa karunungan na makadiyos. Salamat Panginoong Hesus sa biyaya ng Espiritu Santo na siyang gumagabay sa amin sa katotohanan ng buhay. Binubuksan ko po ang aking puso sa Espiritong Banal. Gabayan po ninyo ako patungo sa iyo, Panginoong Hesus. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.